Binayo rin ng malakas na hangin, ulan at naglalakihang mga alon ang mga lalawigan ng Quezon, Aurora, Mindoro at Romblon sa Southern Luzon. Sa Quezon, 3 oras na sinalanta ng storm surge o daluyong kagabi ang bayan ng Calawag. Live mula sa Gumaca sa Quezon, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, dito sa aking kinaroroonan ngayon sa Gumaca ay wala na kami nararamdaman na malakas na hangin. Yung ulan, Ma'am Jess, ay pabugso-bugso na lamang, pero kaninang hapon, Jessica, ay talaga namang matinding lakas ng hangin ang naramdaman ng Southern Quezon nang lumapit nga sa Bondok Peninsula ang pagdaan ng bagyong si Ruby. Nagngangalit ang alon kaninang hapon sa baybayin ng Mulanay, Quezon. Binabayo na sa mga sandaling ito ng bagyong si Ruby ang Marinduque na narito lamang sa aking likuran. Kaya naman kami rin dito sa area ng Mulanay na nasa Southern Quezon. Talaga namang matindi na ang lakas ng hangin at napakalakas na rin ng mga pagulan. Umaga pa lang, walang pati ng malakas na hangin at ulan. Ang mga otoridad, sinundo ang mga pamilyang ito mula sa kabundukan para ilikas. Sabado raw ng unang lumikas sa mga ito, pero nainip sa bagal ng bagyo kaya umuwi. Malakas po kasi ang hangin at saka ulan na nakakatakot na rin po. Na pag hindi kami lumikas, baka kami kung ano pa mangyari sa amin. Sa command center ng Mulanay, sinusundan ang live feed ng truck ng bagyo. Sa Timonan, mabagsik ang mga along humampas sa seawall. Ang ilang puno, pinadapa ng malalakas sa hanging sinabayan ng buhos ng ulan. Pero hindi pa rin lumikas ang ilang mangingisda para mabantayan ang kanilang mga bangka. 3 oras namang binayo ng storm surge ang bayan ng Calawag kagabi. Sa taya ng Quezon Provincial Government, hindi bababa sa 27 bayan ang apektado ng bagyo sa lalawigan. Napaaga naman ang panganak ni Rosana sa evacuation center ng Macalelon nitong Sabado. Ang pangalan ng kanyang panganay. Rubian. Rubian? Bakit Rubian? Saka nakuha din po sa mga R namin. Puro R po kami. Kaya pong Ruby po yung bagyo. Mahigit 46,000 residente ang inilikas mula sa coastal area, pero hindi daw kakapusin ang ayuda ng lokal na pamahalaan ng Quezon. Ang unang ginawa namin, pre-position na namin yung mga disaster and need assessment teams in strategic areas of the province. Ramdam na din sa lalawigan ng Aurora ang bagsik ng bagyong Ruby. Ang lokal na pamahalaan agad nagpatawag ng emergency meeting. Pinayuhan na rin ang mga mangingislang huwag munang pumalaot. 24 oras naman ang pagbabantay ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Maging ang mga rescue vehicle, handa na anumang oras kailanganin. Idineklara namang under state of imminent danger of calamity ang Mindoro Oriental. Marami pa sa mga katutubong mangyan na nakatira sa landslide-prone areas ang kanina lang lumikas. Pero pagdating sa evacuation center, problema naman daw ang kawalan ng ilaw at makakain. Mga may sakit po yung mga bata, yung mga batang maliit. Yung mga may sakit at mga matatanda, may mga lagnat din, inubo. May iba namang stranded sa pantala ng Southern Mindoro na wala ring kuryente mula pa kagabi. Pero paniniguro ng lokal na pamahalaan, nakaalerto sila para sa bagyo. Let's go to the nearest police station para may connecta sa amin, may communication tayo, may nawawala. Sa Romblon, nagsimula ng tumaas ang tubig sa mga ilog. Ang ilang daan at barangay, lubog na rin sa baha. Kaya naman ang lokal na pamahalaan, pinag-iisipan na ang pagdedeklara ng state of calamity. Pinagbawalan na rin ang mga residente na lumapit sa mga ilog. Ma'am Jess, ayon nga kay Dr. Henry Busar, ang Provincial Disaster Risk and Management Officer ng lalawigan ng Quezon, isang batang 10 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos siyang malunod. Nangyari ito, Jessica, kaninang magtatanghali sa Atimonan, Quezon, kung saan nga ay nahulog, na aksidenteng nahulog itong batang ito at ilang oras na hinanap ng mga otoridad at ng mga residente ng Atimonan itong batang ito. Pero nung matagpuan ito, Jessica, bandang hapon na ay wala ng buhay itong batang ito. Samantala, Jessica, dito sa Quezon ay marami pa rin mga bayan ang walang kuryente at hinihintay pa rin nila ngayon yung pag-restore ng kuryente, Jessica. Iyan, yung storm surge o daluyong dun sa Calawag kanina, gaano kataas yung inabot na level? Iyan? Jessica, yung
particular dun sa level, Jessica, no, ang hindi ko talaga na nakita yung eksaktong level ng Jessica, no, pero nag-create ito, no, nung pagkakaroon ng baha doon sa area na yon, Jessica. Kasi dapat siguro masabi rin natin sa mga kababayan natin, baka in-expect nila pag sinabi nating storm surge o daluyo ngayon, yung magnitude o yung extent na inabot nito sa Tacloban. Hindi, iba-ibang metro yan eh. Kaya bago tumama itong si Ruby, sinasabi na sa atin ni Mang Tani at kahit na ng Pag-asa at Project NOAA yung level ng storm surge. Pero kahit ano pa man yan, yung pagtaas ng tubig dagat, delikado yan eh pag pumasok na sa ating mga komunidad. So, dapat talaga ang lesson learned natin dito kay Ruby and even from Yolanda, pag sinabing may storm surge o daluyong, alerto na kaagad. Iyan? Apo, Ma'am Jess, kasi yung sinasabi sa atin nung mga lokal na opisyal, nakasabay nitong pagtaas ng tubig yung high tide. Kaya naman nakadagdag pa talaga ito, lalo na nung gabi ito na nangyari, Ma'am Jess, kaya mas mataas na tubig yung pumasok doon sa area na nagkaroon ng storm surge, Ma'am Jess. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Quezon, Ian Cruz.